₱500,000,000. Iyan ang halaga ng aking pagkatao sa mga taong tinatawag kong pamilya. Habang ipinagdiriwang ko ang tagumpay para sa aming kinabukasan, isang baso ng lason ang inihahanda ng sarili kong dugo. Akala nila ay tupa akong susunod sa kanilang kumpas. Ngunit sa gabing ito, ang kargadora mula sa pier ay marunong ng lumaban. Sino ang tunay na magmamana ng lahat at sino ang matitira sa kangkungan? Abangan ang huling pagtutuos. Siguraduhin mong sapat lang ang idodroga mo sa kanya, Lucio. Hindi natin kailangan ng bangkay, ang kailangan natin ay ang kanyang pirma sa mga dokumentong ito bago tuluyang lumabo ang kanyang isip at mawala siya sa sarili. Ang boses ni Mercedes ay kasing talim ng isang labaha. Malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan habang bumubulong sa dilim. Sa likod ng makapal na kurtinang pelus ng engranding ballroom, nakatayo si Saturday na, o Tana, sa mga taong nakakakilala. Sa kanya, sa kanyang kanang kamay, ay mahigpit niyang hawak ang isang pulang envelope na naglalaman ng titulo ng isang bagong bahay at lupa. Isang regalong balak niyang ibigay kay Mercedes bilang pasasalamat sa mga taon ng paggabay nito. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mabibigat na banyera sa pier noong kanyang kabataan, ay nagsimulang manginig nang marinig ang tugon ng kanyang kuya na si Lucio. "Huwag kang mag-alala, ate. Konting-konti lang ang hinalo ko sa wine niya. Isang kargadora lang naman yan na sinuwerte sa buhay. Akala mo kung sinong reyna kung mag-utos sa atin. Nakalimutan na yata niya na kung wala ang pamilyang ito, wala siyang mapupuntahan. Panahon na para makuha natin ang para sa atin." Ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Tana. Ang envelope na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Pumagsak ito sa malambot na alpombra nang walang anumang ingay, tulad ng pagguho ng kanyang buong mundo sa katahimikan. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling parang estatwa, naninigas sa matinding pait at panginginig. Naalala ni Tana ang bawat gabi na hindi siya natulog upang tapusin ang mga delivery ng kanyang kumpanya. Naalala niya ang bawat butil ng pawis na pumatak sa semento habang iniisip niya ang kinabukasan ni Mercedes at Lucio. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, at ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan ay inilalaan niya para sa kanila. At ngayon, sa gitna ng selebrasyon ng kanyang pinakamalaking tagumpay, ang mga taong binuhat niya sa kanyang mga balikat ang siya ring naglulubog sa kanya sa hukay. Mula sa kanyang tabi, isang anino ang lumitaw. Si Javier, ang matandang waiter na laging tahimik na nagmamasid, ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagdamay. Walang imik na iniabot ni Javier ang isang baso ng tubig, at kasabay nito ay ang kanyang telepono na nagpapakita ng isang malinaw na video mula sa CCTV ng kusina. Doon, nakita ni Tana ang bawat detalye ng pagtataksil, ang pagbukas ni Lucio ng isang maliit na vial at ang pagbuhos ng puting pulbos sa kanyang paboritong pulang alak. Naririnig ni Tana ang masayang musika sa labas ng kurtina, ang tawanan ng mga bisita, at ang palakpakan na naghihintay sa kanyang muling paglabas. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ng namatay. Ang init ng kanyang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng pait, bago niya ito agad na pinunasan ng likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa pamilya, ay unti-unting nagbago, naging matigas, malamig, at kasing tatag ng bakal na kanyang kinagisnan sa pier. Inayos ni Tana ang kanyang mamahaling gown, huminga ng malalim,
upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na kalamnan at muling itinuwid ang kanyang likod. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan, isang pasaning mas mabigat pa sa anumang kakargamento na binuhat niya noon. Lumingon siya kay Javier at tumango ng bahagya, isang tahimik na hudyat ng pasasalamat at pagsisimula ng isang bagong laban. Nang dahan-dahang bumukas ang kurtina at tumama ang liwanag ng mga chandelier sa kanyang mukha, isang matamis ngunit huwad ng ngiti ang kanyang ipinamalas. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Mercedes at Lucio na ngayon ay nakatayo sa dulo ng bulwagan. May hawak na baso ng alak at nakangiting tila mga anghel. Ngunit sa bawat hakbang ni Tana patungo sa kanila, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng karangyaan. Ito ba ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo? Ito ba ang kabayaran ng dugo at pawis na ibinuhos ko para sa inyo? Habang papalapit siya sa hapag, nakita ni Tana ang baso ng alak na nakahanda para sa kanya. Ang kulay nito ay kasing pula ng dugo at ang bawat bula na lumulutang dito ay tila isang babala ng kamatayan ng kanyang tiwala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mercedes, ang kapatid na itinuring niyang pangalawang ina. At sa isang pagkakataon, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang hatol. Inabot ni Tana ang baso, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malamig na kristal. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na umiyak, na magmura. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang lawa sa ilalim ng buwan bago ang pagdating ng isang malakas na bagyo. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang pamilya at sa sandaling iyon, alam ni Tana na wala nang balikan. Ang babaeng kargadora na dati ay sunod-sunuran sa utos ng pag-ibig sa pamilya ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang reynang handang sunugin ang kanyang kaharian upang malipol ang mga ahas na naninirahan dito. Tinaas ni Tana ang baso. Ang liwanag ng chandelier ay naglaro sa likido sa loob nito. At sa harap ng lahat, binigkas niya ang mga salitang magiging simula ng kanilang katapusan. Para sa pamilya na siyang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ngunit bago pa man dumampi ang alak sa kanyang mga labi, isang biglaang pangyayari sa pintuan ng ballroom ang naging sanhi ng paglingon ng lahat at ang baso sa kamay ni Tana ay nagsimulang hingi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang ingay ng mga bagong dating na panauhin sa bukana ng ballroom ang nagsilbing mitya upang maantala ang nakamamatay na tagay. Dahan-dahang ibinaba ni Tana ang baso sa ibabaw ng lamesang natatakpan ng mamahaling puting tela. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag kahit ang kanyang kalooban ay unti-unti nang nagkakapira-piraso. Tumingin siya sa kanyang Kuya Lucio na tila hindi mapakali. Ang mga mata nito ay nakatitig sa baso ng alak na tila ba ginto itong mawawala sa kanyang paningin. "Sis, bakit mo ibinaba? You should drink it para naman ma-relax ka. Masyado kang workaholic. Baka ma-stress ka niyan sa laki ng nakuha mong deal." Ang boses ni Lucio ay puno ng pekeng pag-aalala. Isang tono na matagal nang ginagamit nito upang makuha ang gusto mula kay Tana. Napatingin si Tana sa kanyang kapatid at sa isang saglit, ang kanyang alaala ay bumalik sa madilim at mabahong pier ng Lucena, 30 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang 14 na taong gulang niyang sarili. Suot ang t-shirt na butas-butas at tsinelas na manipis pa sa balat ng sibuyas. Naalala niya kung paano niya pinasan ang mga banyera ng isda hanggang sa magdugo ang kanyang mga balikat. Lahat ng iyon ay ginawa niya upang may maipakain sa pamilya at upang matustusan ang pag-aaral ni Lucio na nooy laging bagsak sa eskwelahan. Tumingin si Tana sa kanyang sariling palad. Sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier, ang mga kalyo na bunga ng hirap ay naroon pa rin, nakatago sa ilalim ng mamahaling lotion at manicure. Ang mga kalyong ito, ang saksi sa bawat pagtitiis niya. Bawat gabing kumakalam ang kanyang sikmura
upang mabusog lamang ang mga kapatid na ngayon ay nagbabalak na siyang itumba. Isang malakas na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita niya si Lucio na dinuduro ang isang batang waiter dahil lamang sa bahagyang pagkatapon ng tubig sa sapatos nito. Hoy tanga, di mo ba alam kung magkano ang sapatos na ito? Mas mahal pa ito sa buhay mo. You're so clumsy. Dapat sa inyo hindi pinagtatrabaho sa ganitong kaeleganteng lugar. Ang boses ni Lucio ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng pagmamalaki at kawalan ng respeto. Nasasaktan si Tana habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang batang waiter ay nakayuko, nanginginig ang mga kamay habang humihingi ng tawad. Parang nakikita ni Tana ang kanyang sarili sa batang iyon, ang maliit na Tana na hinamak din ng mundo bago siya nagkaroon ng milyon-milyon sa bangko. Nilapitan ni Tana ang kanyang kapatid at dahan-dahang hinawakan ang braso nito. Lucio, tama na yan. It's just water. Huwag mong ipahiya ang bata sa harap ng maraming tao. Lumingon si Lucio sa kanya. Ang mukha ay namumula sa galit na hinaluan ng pagkaarogante. Sis, you're too soft. Kaya tayo nalalamangan ng ibang tao dahil masyado kang mabait sa mga utusan. Remember, we are Salcedas now. Hindi na tayo nakatira sa squatter area. We should act like we own the place because we actually do. Ngumiti ng mapait si Tana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Own the place? Lucio, kung wala ang pawis ko, wala kang suot na mamahaling suit ngayon. Pero sa halip na sabihin ito, nanatili siyang tahimik. Mas pinili niyang damhin ang hapdi ng bawat salita ng kanyang kapatid. Ang sakit ay hindi na bago sa kanya. Para itong isang lumang sugat na paulit-ulit na binubuksan. Sa malayo, nakita ni Tana si Mercedes na seryosong nakikipag-usap sa ilang mga piling bisita. Ang kanyang ate Mercedes, ang babaeng laging may hawak na rosaryo at laging nagbabanggit ng pangalan ng Diyos, ay ang parehong babae na kanina lamang ay nag-uutos na lasunin ang sariling kapatid. Ang balat kayo ng kabanalan ni Mercedes ay mas nakakasuka kaysa sa lantarang pagyayabang ni Lucio. Habang unti-unting nababawasan ang mga tao sa ballroom, naramdaman ni Tana ang isang mabigat na pagod na hindi kayang lunasan ng pagtulog. Ang pagod na ito ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang pagod ng isang taong buong buhay na nagbigay ngunit walang natira para sa sarili. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw sa labas ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ngunit para kay Tana, ang bawat ilaw ay tila isang mata na nagmamasid sa kanyang pag-iisa. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Pilar. Ang mukha ng matanda ay maputla. Tila may malalim na takot na itinatago sa likod ng kanyang mga kulubot na balat. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Tana at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bawat paghinga. Tana, anak, kailangan nating mag-usap. Pumunta ka sa kwarto ko mamaya pagkatapos ng mga bisita. May mga bagay na hindi ko na kayang itago pa sa'yo. Mas mabigat ito kaysa sa anumang iniisip mo. Ang boses ng kanyang ina ay parang isang bulong mula sa hukay, puno ng pagsisisi at pangamba. Ang lamig ng kamay nito ay tumagos sa balat ni Tana, nagdulot ng isang kakaibang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Tumingin si Tana sa kanyang ina, hinahanap ang katotohanan, ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng isang lihim na matagal nang nagnanaknak sa katahimikan. Anong ibig ninyong sabihin, Nay? May problema ba? Hindi sumagot si Doña Pilar. Sa halip, hinigpitan lamang nito ang pagkakahawak sa braso ni Tana bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan si Tana na nakatayo sa gitna ng unti-unting dumidilim na bulwagan. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig at ang bawat yabag ng paalis na si Pilar ay tila isang babala ng isang mas malaking unos na darating.
Naiwan si Tana na mag-isa. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na unti-unting nilalamon ng apoy. Sa pagitan ng pagtataksil ng kanyang mga kapatid at ng misteryong dala ng kanyang ina, naramdaman ni Tana na ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho, ito ay tuluyan ng naglaho. Ano pa ang kayang ibigay ng isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang pangalan? Habang ang huling ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namamatay, ang anino ni Tana ay humaba sa sahig. Tila isang madilim na paalala na sa laban na ito, siya ay tunay na nag-iisa. Hindi man lamang kumurap si Mercedes. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa bawat butil ng kanyang suot na rosaryo. Tila ba humihingi ng basbas para sa kamandag na malapit na niyang ibuga. Pumasok siya sa loob ng silid nang hindi hinihintay na papasukin. Ang kanyang mga hakbang ay may dalang awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng bahay na iyon. Isang bahay na ang bawat pako at semento ay binayaran ng dugo at pawis ni Tana. Isang malaking kahihiyan. Ang boses ni Mercedes ay mababa, ngunit puno ng puot. Bawat pantig ay tila isang patak ng asidong tumatagos sa kaluluwa ni Tana. Lumingon siya kay Doña Pilar na ngayon ay nanginginig at pilit na itinatago ang muka sa kanyang mga palad. Kaya pala pakiramdam ko ay may dumi sa pamilyang ito. Isang malaking kasalanan na itinago sa loob ng 40 taon. Nay, paano niyo nagawang maging isang hamak na kabit? At ikaw, Tana? Tumingin siya kay Tana nang may pandidiri. Tila ba isang maruming basahan ang nasa harap niya? You are nothing but a product of sin. Isang anak sa labas. Akala mo ba ay dahil may dugong Bergara ka ay magiging kauri ka na namin? You will always be that girl from the pier, Tana. Ang dumi ng pinagmulan mo ay hindi kayang hugasan ng kahit anong yaman. Naramdaman ni Tana ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng isang sugat sa balat, kundi ang sakit ng isang pusong paulit-ulit na dinudurog ng mga taong dapat ay nagtatanggol dito. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipamukha kay Mercedes na ang anak ng pagkakasala, na ito ang nagpakain sa kanya, nagbihis sa kanya, at nagbigay ng marangyang buhay na tinatamasa niya ngayon. Ngunit ang kanyang boses ay tila na purol, nalunod sa bigat ng emosyon. Ate, tama na! Ang bulong ni Tana ay puno ng panginginig. Lahat ng ginawa ko para sa inyo. Hindi mahalaga kung sino ang ama ko. Ang mahalaga ay itinuring ko kayong tunay na pamilya. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mercedes. Isang tunog na walang bahid ng kagalakan. Huwag mo kaming idamay sa dumi mo. Inako mo ang lahat dahil iyon ang nararapat mong gawin para mabayaran ang utang na loob mo sa amin sa pag-ampon sa'yo. Pero ngayon, nalaman ko ang totoo. Don Leandro Vergara, ang yaman na yon ay hindi sa'yo. It is blood money, isang sumpa sa pangalan nating mga Salceda. Lumapit si Mercedes kay Tana. Ang distansya sa pagitan nila ay naging kasing nipis ng isang hibla ng buhok. Kung gusto mong malinis ang kasalanan ni nanay, at kung gusto mong mapanatili ang dangal ng pamilyang ito, ibibigay mo sa akin ang lahat ng kumpirmasyon tungkol sa inheritance na yan. Ako ang bahala. I will manage it for the family's sake. Hindi nararapat na ang isang katulad mo ang humawak ng ganoon kalaking pera. Baka kung saan mo lang dalhin, tulad ng ginawa ng nanay mo noong kabataan niya. Sa gitna ng pangiinsulto, dahan-dahang lumapit si Tana sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Ramdam niya ang bawat paghikbi ni Pilar, ang bawat panginginig ng matandang katawan. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Tana. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang rosaryo sa kamay ni Mercedes, isang simbolo ng pananampalataya na ginagamit bilang sandata ng kalupitan. You speak of honor, ate, but your heart is filled with greed. Matigas na sabi ni Tana
Ang kanyang mga mata ay hindi na nangingilid ang luha, kundi nag-aapoy na sa paninindigan. You don't care about nanay's soul or our family name. Ang tanging gusto mo ay ang perang hindi mo naman pinaghirapan. Gagamitin mo ang Diyos para manggaslight? Hindi na ako ang batang kargadora na takot sa boses mo. Bumuka ang bibig ni Mercedes upang sumagot. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit nang biglang marinig ang isang mahabang tunog mula sa ibabaw ng bedside table. Ang cellphone ni Tana ay umilaw sa dilim, nagpapakita ng isang hindi kilalang numero. Sa gitna ng tensyon, sinagot ni Tana ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay malalim, formal, at puno ng bigat ng awtoridad. Good evening, Miss Salceda. This is Attorney Manuel Quintana, the lead counsel for the late Don Leandro Vergara. I have been searching for you for a long time. We have confirmed the DNA results from the samples taken years ago. The reading of the final testament will be held tomorrow morning. Please be informed that there are certain conditions in your father's will that involve your safety and the people currently surrounding you. Someone has already tried to intercept your inheritance, Ms. Salceda. We need to talk immediately. Ninita ka na? Nanigas si Tana sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya kay Mercedes na ngayon ay matalas ang pakikinig. Ang mga mata nito ay tila nagtatanong at nagbabanta. Sa boses ng abogado, naramdaman ni Tana na ang banta sa kanyang buhay ay hindi lamang nagmumula sa mga estranghero, kundi sa mismong mga taong kasalo niya sa hapag. Sino ang nagtangkang humarang sa kanyang mana? At anong mga kondisyon ang iniwan ng kanyang ama na tila nagpapahiwatig na alam nito ang panganib na kinaroroonan niya ngayon? Opo, attorney. Pupunta ako. Maikli at matapang na sagot ni Tana bago ibaba ang telepono. Tumingin siya kay Mercedes nang may bagong uri ng paghamon. Ang sabi ng abogado, may nagtatangka raw magnakaw sa para sa akin. Ate, kilala mo ba kung sino ang tinutukoy niya? Ang katahimikan ni Mercedes ay naging kasing bigat ng isang aminin. At sa labas ng bintana, ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa salamin. Hudyat ng isang gabi na walang sino man ang makakakuha ng kapayapaan. Dahan-dahang lumabas si Tana mula sa silid ng kanyang ina. Iniwan si Mercedes na nakatayo roon na tila isang estatwa ng kasamaan sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang ni Tana sa pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, nakakangilo, at bawat sandali ay maaari siyang mabuwal. Hindi niya alam kung saan siya pupunta hanggang sa mapadpad ang kanyang mga paa sa madilim na beranda ng mansyon, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang nag-aapoy na mga pisngi. Miss Tana. Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Halos mapatalon si Tana sa gulat nang makita si Javier na nakatayo sa isang sulok, malayo sa liwanag ng mga bombilya. Ang matandang waiter ay hindi na suot ang kanyang uniforme. Nakasuot na siya ng simpleng polo, ngunit ang kanyang tindig ay bakas, ang isang uri ng disiplina na hindi karaniwan sa isang hamak na lingkod sa hotel. Javier, bakit narito ka pa? Tapos na ang party, dapat ay nagpapahinga ka na. Tanong ni Tana habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Lumapit si Javier, ang kanyang mga hakbang ay banayad at halos walang nililikhang tunog sa sahig. Hindi ako narito bilang isang waiter, Ma'am Tana. Narito ako dahil sa isang pangakong binitawan ko maraming taon na ang nakalilipas kay Don Leandro Vergara. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Tana. Anong kinalaman mo sa aking ama? Nagpakawala si Javier ng isang malalim na buntong hininga na tila nagdadala ng bigat ng sandaigdigan. Ako ang kanyang personal na driver at bodyguard sa loob ng 20 taon. Ako ang kasama niya sa tuwing bumibisita siya ng palihim sa Lucena upang tingnan ka mula sa malayo habang nagbubuhat ka
ng mga banyera sa pier. Nakita ko ang bawat patak ng pawis mo at narinig ko ang bawat hikbi ng iyong ama dahil hindi kanya mayakap ng lantarang bilang anak. Naramdaman ni Tana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Javier ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang lalaking ito na kanina lamang ay nag-abot sa kanya ng ebidensya ng pagtataksil ng kanyang mga kapatid ay ang mismong aninong nagbantay sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang isang mahalagang misyon. Patuloy ni Javier habang kumukuha ng isang maliit at lumang susi mula sa kanyang bulsa. Ang testamentong hawak ng mga abogado ngayon ay bahagi lamang ng katotohanan. Alam ni Don Leandro na may mga buwayang nakapaligid sa iyo, kabilang na ang iyong mga kapatid na Salceda. Ang tunay na testamento, ang isa na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagkilala sa iyo, at ang mga tagubilin para sa iyong proteksyon ay nakatago sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Tana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at pag-asa. Dahil nagsimula na silang kumilos, Ma'am Tana, ang lason sa baso mo kanina ay simula pa lamang. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakikitang lugmok o wala ng buhay. Ang boses ni Javier ay naging seryoso at puno ng babala. Kailangan nating maglaro sa kanilang kompas. Hayaan nating isipin nilang nagtatagumpay sila. Kailangan mong magpanggap na mahina, na unti-unting nawawala sa sarili upang mailabas nila ang lahat ng kanilang alas. Isang reverse trap, ma'am. Iyon ang tanging paraan upang malinis mo ang iyong buhay mula sa kanilang mga kuko. Dahan-dahang kinuha ni Tana ang susi mula sa palad ni Javier. Ang lamig ng metal ay tila nagpadaloy ng kuryente sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, isang matamis at masakit na alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang imahe ng isang lalaking nakasakay sa isang itim na kotse, laging nakasalamin ng madilim, na nakatingin sa kanya mula sa kabilang kalsada noong siya ay bata pa. Akala niya noon ay isang estranghero lang, ngunit ngayon ay alam na niyang iyon ang kanyang ama. Salamat, Javier. Bulong ni Tana. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa, pero pakiramdam ko, ikaw lang ang tanging tao na maaari kong pagkatiwalaan sa mundong ito. Ngumiti ng bahagya si Javier, isang ngiting puno ng katapatan. Ginagawa ko ito dahil ikaw ang tanging pamana ni Don Leandro na may busilak na puso. Huwag mong hayaang kainin ng dilim ang iyong kabutihan, Ma'am Tana. Habang nag-uusap ang dalawa sa beranda, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at mausok na bar, nakaupo si Lucio sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay balot ng anino, at sa kanyang harapan ay dalawang lalaking may mga tattoo sa braso at may mapanganib na mga tingin. Gusto ko siyang mawala. Maring sabi ni Lucio, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at takot. Hindi lang basta tulog. Gusto ko, kapag natapos ang linggong ito, wala nang Saturday na Salceda na hahadlang sa amin ni Mercedes. Naiintindihan niyo ba? Ang isa sa mga lalaki ay kumuha ng isang litrato ni Tana mula sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang pinunit ito sa dalawa. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok ng bar. Isang malupit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucio. Habang nilalagok ang kanyang inumin, hindi namamalayan na ang digmaang kanyang sinimulan ay may mga mata na palihim na nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Ubusin mo na ang tsaa mo, Tana. Alam kong pagod ka na. At ang gamot na yan, ang magbibigay sa iyo ng kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Hayaan mo kaming mag-alaga sa iyo sa pagkakataong ito. Ang tinig ni Mercedes ay kasing tamis ng asukal, ngunit sa pandinig ni Tana, ito ay tila lagaslas ng tubig sa isang kanal, marumi at puno ng panganib. Nakaupo si Tana sa kanilang mamahaling sofa. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malambot na unan,
habang ang kanyang mga mata ay tila walang pokus at laging nakatingin sa kawalan. Ito ang simula ng kanyang pagtatanghal. Ang tupa na balak nilang alayin ay kailangang magmukhang mahina, nalilito, at tuluyan ng nawawala sa kanyang katinuan. Dahan-dahang itinaas ni Tana ang tasa. Ang amoy ng lavender ay pilit na nagtatago sa mapait na lasa ng kemikal na hinalo nila roon. Nararamdaman na niya ang matalas na paningin ni Lucio na nakatitig sa bawat galaw ng kanyang mga labi. Uminom siya ng bahagya, sapat lamang upang hindi sila maghinala, bago niya hinayaan ang tasa na bahagyang tumagilid sa kanyang kamay, sanhi upang ang mainit na likido ay dahan-dahang dumanoy sa kanyang gown at pumatak sa sahig. Ay, Tana, tignan mo ang ginagawa mo. Talagang hindi na gumagana ang isip mo, pati paghawak ng tasa ay hindi mo na magawa. Ang sabi ni Mercedes habang mabilis na kumukuha ng tissue upang linisin ang dumi. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng inis, kundi ng isang mapanirang tuwa. Pumasok si Lucio sa loob ng kwarto. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila ba nanalo siya sa loterya. Hayaan mo na yan, ate. Ang mahalaga ay nakainom na siya. Malapit na tayong matapos sa paghihirap na ito. Alam mo ba, nakausap ko na ang lender ko kanina. Sinabi ko sa kanya na sa susunod na linggo, mababayaran ko na ang 10 milyong utang ko sa sugal at bibili rin ako ng bagong sports car, iyong pula na nakita natin sa showroom. Huwag kang masyadong maingay, Lucio. Baka marinig ka ng mga utusan. Babala ni Mercedes, ngunit hindi rin niya mapigilan ang mapangaping ngiti. Dapat nating ayusin muna ang mga papeles ng logistics company. Kapag nakuha na natin ang pirma niya para sa power of attorney, tayo na ang magpapatakbo ng lahat. At iyong pondo ng foundation na itinatayo niya, gagamitin natin yon para ayusin ang mga utang natin sa bangko. Hindi naman niya malalaman dahil sa mga susunod na araw, ang tanging alam na lang niya ay ang matulog at managinip. Nakinig si Tana sa bawat salita. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na hinahampas ng martilyo. Bawat plano nila, bawat halakhak sa harap ng kanyang pagbagsak ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang alaala. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang mga gabing wala siyang tulog, ang mga araw na hindi siya kumakain para lang may maipadala sa kanila. Ngayon ay pinaghahati-hatian na nila tulad ng mga buwaya sa isang bangkay. Ang pinakamasakit ay ang marinig ang plano ni Mercedes tungkol sa foundation. Ang perang inilaan niya para sa mga batang kargadora sa pier, para sa mga taong tulad niya noon na nangangailangan ng pagkakataon, ay gagamitin lamang ni Mercedes upang itago ang kanyang mga nakaw na yaman. Ang kabanalan ni Mercedes ay isang malaking kasinungalingan, isang maskara na binuo mula sa pagnanakaw at panlilinlang. Tana, nakikinig ka ba? Ang malambing na tawag ni Mercedes habang hinahaplos ang buhok ni Tana. Ang bawat haplos nito ay nagpapatayo ng balahibo ni Tana sa pandiri. May mga dokumento rito na kailangan mo lang pirmahan para ito sa proteksyon mo, anak. Para hindi ka na mahirapan sa pag-iisip ng mga business deals na yan. Kami na ni Lucio ang bahala sa lahat. Dahan-dahang inilapag ni Mercedes ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina nito ay tila isang hatol ng pagkakaalipin. Sa loob ng power of attorney na yon, ibinibigay ni Tana ang lahat ng kanyang karapatan, ang kanyang yaman at ang kanyang kalayaan sa 2 taong pinakakinamumuhian niya sa sandaling ito. Kinuha ni Tana ang ballpen. Ang kanyang mga kamay ay sadyang pinatitibok niya ng malakas. Nanginginig sa harap ng 2 kapatid. Tumingin siya kay Lucio na ngayon ay hindi na mapakali sa sobrang pananabik. Ang mga mata nito ay naniningkad sa kasakiman. Pipirma? Para sa pamilya? Ang bulong ni Tana, ang kanyang boses ay tila galing sa isang taong tuliro
at nawawala sa sarili. "Oh, Tana, para sa pamilya, para sa atin," sagot ni Mercedes. Ang boses nito ay puno ng mapanlinlang na pag-ibig. Dahan-dahang idinampi ni Tana ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng tinta na kumakapit sa hibla ng dokumento ay tila ang huling hininga ng kanyang dating pagkatao. Pinirmahan niya ang bawat pahina. Ang kanyang lagda ay sadyang ginawa niyang bahagyang magulo. Tila bunga ng isang nanghihinang kamay. Nang matapos ang huling pirma, mabilis na kinuha ni Lucio ang folder at niyakap ito na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang halakhak na kumawala sa kanyang lalamunan ay puno ng tagumpay at kawalan ng hiya. Sa wakas, tayo na ang may-ari ng lahat. Wala na ang kargadorang Reyna. Wala na. Nanatiling tahimik si Tana. Nakayuko ang kanyang ulo habang ang kanyang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Sa ilalim ng kadilimang iyon, isang matalim at nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga dokumentong pinirmahan niya ay ang mga dokumentong inihanda ni Javier. Ang mga papel na magsisilbing bitag upang aminin ni Lucio at Mercedes ang lahat ng kanilang krimen sa harap ng mga otoridad. Tumingala si Tana at sa isang saglit ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Mercedes. Ang lamig at talim ng tingin ni Tana ay sapat na sana upang patigilin ang puso ng sinuman, ngunit dahil sa labis na kagalakan at kasakiman, hindi napansin ni Mercedes ang panganib na nagtatago sa likod ng mga matang yon. "Salamat, Tana. Magpahinga ka na. Bukas, magiging mas maganda ang gising mo," ang sabi ni Mercedes bago dahan-dahang isara ang pinto ng kwarto. Nang mapag-isa na si Tana, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan na tila nanghihina kanina ay naging kasing tatag ng isang puno ng nara. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang buwan na ngayon ay nababalot ng madidilim na ulap. Ang laro ng kanilang pamilya ay pumasok na sa huling yugto at sa pagkakataong ito, titiyakin ni Tana na walang sinumang traidor ang maiiwang nakatayo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpaplano, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa ilalim ng kanyang kama, isang mahina at nanginginig na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ate Tana, tulungan mo ako." Dahan-dahang lumuhod si Tana sa malamig na sahig upang silipin kung sino ang nagmamakaawa sa ilalim ng kanyang kama. Mula sa dilim, gumapang palabas si Maya, isa sa mga pinakabatang kasambahay sa mansyon na galing pa sa malayong probinsya. Ang buong katawan ng dalagita ay nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang ang kanyang mga luha ay walang patid na dumadaloy sa kanyang namumutlang pisngi. Niyakap agad ni Tana ang bata. Nararamdaman ang mabilis at magulong pagtibok ng puso nito sa kanyang dibdib. "Ate Tana, narinig ko po si Sir Lucio sa telepono kanina habang naglilinis ako sa library. Kausap po niya ang mga taong nakakatakot. Sabi niya, gusto raw niya kayong mawala sa isang aksidente bago matapos ang linggong ito. Gusto raw niya na tuluyan na kayong mamatay para mapunta na sa kanila ang buong kumpanya. Natatakot po ako, Ate Tana. Ayaw ko pong may mangyaring masama sa inyo dahil kayo lang po ang naging mabait sa akin dito." Ang mga salitang binitawan ni Maya ay tumagos sa kalamnan ni Tana hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Kahit na alam na niyang walang konsensya ang kanyang mga kapatid, ang marinig ng tuwiran na handa si Lucio na pumatay alang-alang sa pera ay isang katotohanang mahirap lunukin. Hinaplos niya ang likod ng nanginginig na kasambahay upang pakalmahin ito. Ang haplos na yon ay hindi lamang para sa bata, kundi para rin sa kanyang sarili, bilang paghahanda sa isang malaking desisyon na tuluyan ng puputol sa ugnayan ng kanilang pamilya. Pinangakuan niya si Maya ng kaligtasan at inutusan itong manatiling tahimik at bumalik sa kwarto ng mga utusan
na tila walang nangyari. Kinabukasan ng maaga, habang ang buong mansyon ay nababalot pa ng manipis na hamog at ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, nagtungo si Tana sa kusina. Kumuha siya ng mga sariwang gulay, sampalok at karne ng baboy mula sa frigider. Nais niyang magluto ng sinigang. Ang bawat paghiwa niya sa mga kamatis at sibuyas ay sumasabay sa mabigat na paghinga ng kanyang dibdib. Ang pagluto ng ulam na ito ay isang ritual, isang pagbabalik-tanaw sa mga araw na sila ay nakatira pa sa maliit na barong-barong sa tabi ng Riles. Naalala niya kung paano niya hinahati ang kakarampot na karne upang tiyaking may makakain ang kanyang Kuya Lucio at Ate Mercedes habang siya ay nagkakasya na lamang sa sabaw at kanin. Ang amoy ng kumukulong asim at alat ay nagdadala ng init na dating nagbubuklod sa kanila. Init na ngayon ay pinatay na ng malamig na kasakiman. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, naramdaman niya ang paglapit ng isang tao. Pumasok si Doña Pilar sa kusina. Ang mukha ay pugto at halatang walang sapat na tulog. Tiningnan ng matanda ang niluluto ni Tana at ang mga labi nito ay nagsimulang manginig bago tuluyang magsalita. Tana, anak, alam kong nasasaktan ka. Narinig ko ang usapan ninyo ni Mercedes kagabi. Alam kong masama ang ginawa nila sa'yo at labis ang kasakiman nila. Pero nakikiusap ako sa'yo bilang ina na nagpalaki at nag-aruga sa'yo noong mga panahong wala kang ibang masandalan. Patawarin mo na sila. Magkapatid pa rin kayo. May utang na loob tayo sa pamilyang ito dahil kung hindi sa apelyidong Salceda, malamang ay patay na tayo pareho sa gutom. Huwag mo silang ipakulong. Huwag mong sirain ang buhay ng mga kapatid mo. Tumigil ang mga kamay ni Tana sa paghahalo ng sabaw. Ang hanging pumapasok sa bintana ay tila nawalan ng simoy. Ang salitang utang na loob ay isang mabigat na tanikalang matagal nang nakapulupot sa kanyang leeg, sumasakal sa bawat pangarap niya para sa sarili. Dahan-dahang humarap si Tana sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang napakalalim at nakakabasag pusong kalungkutan. Napaatras si Doña Pilar. Ang mga kamay ay tumakip sa kanyang bibig sa sobrang gulat at hindi paniniwala. Ang katahimikan ng matanda ay ang tanging sagot na kailangan ni Tana. Muling humarap si Tana sa kalan, pinatay ang apoy, at tinakpan ang kaldero ng sinigang. Ito na ang huling ulam na iluluto niya para sa pamilyang ito. Ito ang kanyang formal na pamamaalam sa pagiging isang alipin ng kanilang pangangailangan. Wala nang sinabi pa si Tana. Kinuha niya ang kanyang bag at susi ng sasakyan. Kailangan niyang makipagkita kay Javier at sa abogado upang ibigay ang mga pirmadong dokumento at simulan ang huling hakbang ng kanilang plano. Ang kanyang mga hakbang palabas ng mansyon ay mabilis at puno ng determinasyon. Habang binabaybay niya ang kalsada lula ng kanyang kotse, ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagong kinabukasan, isang kinabukasang malaya mula sa anino ng mga Salceda. Ngunit ang tadhana ay may sariling malupit na laro. Habang dumaraan siya sa isang tahimik na intersection, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang dambuhalang truck na walang anumang senyales ng pagpreno ang biglang lumitaw mula sa kanyang tagiliran. Ang nakakapasong liwanag ng mga malalaking ilaw ng truck ay bumalot sa buong paningin ni Tana. Sa mga huling segundo ng kanyang ulirat, hindi siya nakaramdam ng takot. Nakita niya ang marahas na pagyupi ng bakal ng kanyang sasakyan, ang paglipad ng mga bubog na parang mga diamanteng sumasayaw sa hangin. At naramdaman niya ang matinding paghampas ng kanyang katawan laban sa upuan. Ang sakit ay gumapang sa kanyang buong sistema, ngunit kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin ay ang isang kakaibang pakiramdam ng pagtanggap. Kung ang aksidenteng ito ang gagamitin ni Lucio upang ibaon siya sa limot, hindi alam ng kanyang kapatid na ang mismong kamatayang ito ang magiging simula ng kanyang tunay na paghihiganti. Baka
Ang amoy ng matapang na gamot at ang pamilyar na lamig ng alkohol ang unang sumalubong sa kamalayan ni Tana. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, isang puting kisame at hindi pamilyar na kwarto ang kanyang nakita. Sa halip na ang madilim at walang hanggang kalangitan, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri at ang matinding kirot na gumapang mula sa kanyang braso patungo sa kanyang dibdib ay nagpaalala sa kanya ng malupit na katotohanan. Buhay siya. Wala siya sa kabilang buhay, kundi sa isang tagong silid kung saan nakatayo si Javier sa gilid ng kanyang kama. May hawak na baso ng tubig at bakas, ang labis na pag-aalala sa magkabilang mata. Ipinaliwanag ng matandang tagabantay na hindi siya kailanman inalis sa paningin ng mga tauhan ni Don Leandro simula nang bigyan siya ng babala nito sa beranda. Nang salpukin ng dambuhalang truck ang sasakyan ni Tana, ang mga tauhan ni Javier ang mabilis na humatak sa kanyang walang malay na katawan ilang sandali bago tuluyang lamunin ng matinding apoy ang nayuping bakal. Ang mga ulat sa balita kinabukasan ay nagdeklara ng kanyang pagkawala at pinaniniwala ang nasawi siya sa trahedya. Isang kasinungalingang sinadya nilang palabasin upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-isip at tuluyang makabuo ng huling bitag para sa mga nagmamadaling buwaya. Dahan-dahang bumangon si Tana, mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama habang tinitiis ang bawat hapdi sa kanyang mga tadyang at ang sugat sa kanyang noo. Naglakad siya patungo sa salamin sa loob ng banyo at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay puno ng pasa, sugat at balot ng bendahe. Ngunit sa likod ng mga pisikal na sira, nakita ni Tana na ang babaeng alipin ng utang na loob ay tuluyan na ring namatay kasama ng nagliyab niyang sasakyan. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata habang hinahaplos ang kanyang mga sugat ay hindi na para sa sakit ng katawan, kundi isang huling pagluluksa para sa pamilyang pinili niyang bitawan. Sa sandaling iyon, ang kanyang pusong dating malambot at laging naghahanap ng pagmamahal ng mga kapatid ay naging kasing tigas at kasing lamig ng diamante. Lumingon siya kay Javier at nagbitiw ng isang malamig na utos na hayaang magpatuloy ang ilusyon ng kanyang pagkamatay upang tuluyang mahulog sa bitag ang mga taong naghahangad ng kanyang katapusan. Lumipas ang 3 araw at ang gabi ng kanyang huwad na burol ay dumating. Mula sa loob ng isang madilim na van na nakaparada sa di kalayuan sa tapat ng mamahaling kapilya sa Maynila. Tahimik na nakaupo si Tana. Suot niya ang isang itim na sombrero at makapal na belo na nagtatago sa kanyang mga pasa. Sa pamamagitan ng maliit na screen na nakakonekta sa mga palihim na kamera ni Javier sa loob ng bulwagan, pinagmasdan ni Tana ang sariling burol. Ang sikat na pamilya Salceda ay napapalibutan ng mga mamamahayag, mga kasosyo sa negosyo at mga politiko. Ang mamahaling kabaong ay sarado, napalilibutan ng mga nagkakahalagang libu-libong pisong puting bulaklak na pawang binili gamit ang mismong pera ng kumpanya ni Tana. At sa gitna ng entablado, nakatayo si Mercedes, nakasuot ng eleganteng itim na terno at sa pilitang pinipiga ang mga luha sa harap ng madla habang hawak ang mikropono. Napakasakit mawalan ng isang kapatid na itinuring ko ng sariling anak. Si Tana ang puso ng pamilyang ito. Ginawa niya ang lahat para sa amin. At ngayon, ipinapangako ko, ipagpapatuloy namin ni Lucio ang kanyang mga pangarap. We will take care of her logistics empire and her foundation. Hindi namin hahayaang masayang ang kanyang sinimulan. Ang boses ni Mercedes ay nanginginig sa husay ng kanyang pag-arte, puno ng pagdadalamhati at huwad na pagmamahal. Habang nagsasalita ang kanyang kapatid, nakita ni Tana si Lucio na nakayuko at nagkukunwaring pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang isang mamahaling panyo. Ngunit kapansin-pansin ang palihim ng ngiti sa mga labi nito sa tuwing bumabaling ito sa mga abogadong nakatayo sa likuran na may dalang mga pekeng papeles. Nakita rin niya si Doña Pilar na nakaupo sa isang sulok, mukhang mahina at tulala.
Tila hindi pa rin matanggap na ang kanyang pananahimik ang naging mitya ng kapahamakan ng nag-iisa niyang tunay na tagapag-alaga. Pinatay ni Tana ang screen. Hindi na kaya pang sikmurain ang napakaruming palabas ng kanyang mga kadugo na tuwang-tuwa sa ibabaw ng kanyang pinaniniwalaang bangkay. Huminga siya ng malalim. Hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na humaplos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa makulay na bintana ng kapilya kung saan ipinagdiriwang ng kanyang mga kalaban ang kanilang maitim na tagumpay. Isang malamig na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagbabadya ng isang walang awang pagtutuos na gugunaw sa kanilang lahat. Sige Ate Mercedes, ubusin mo ang mga luha mo sa pag-arte ngayon. Dahil bukas, kapag bumangon ang patay na ginagawa nyo ng burol, asahan mong ang iiyakan nyo na ay ang inyong sariling libingan. Ang malawak na conference room ng Salceda Logistics ay napupuno ng amoy ng mamahaling kape at ng matapang na pabango ng mga huwad na nagluluksa. Nakaupo si Mercedes sa dulo ng mahabang lamesang yari sa makintab na mahogany. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa isang gintong ballpen habang inihahanda ang sarili sa pagpirma sa mga dokumentong formal na maglilipat ng buong kumpanya sa kanyang pangalan. Ang silid ay nababalot ng tensyon at sabik, isang kapaligiran kung saan ang pagkagahaman ay tila hanging nilalanghap ng lahat. Si Lucio ay nakatayo sa likuran ng kanyang ate. Ang dibdib ay nakaumbok sa labis na pagmamalaki habang inililibot ang paningin sa buong silid na tila siya na ang bagong hari ng imperyong iyon. Wala na ang anino ng kargadorang nagpakain sa kanila. Ang tanging natitira ay ang yaman na matagal na nilang pinaglawayan at hinihintay na mahulog sa kanilang mga palad. Huminga ng malalim si Mercedes, nagkunwaring nagpupunas ng luhang hindi naman pumatak at nagsalita sa harap ng mga binayarang abogado at mga board of directors. Sana ay masaya na si Tana kung nasaan man siya ngayon. Napakahirap tanggapin ng kanyang biglaang pagkawala dahil sa isang trahedya, ngunit bilang kanyang nakatatandang kapatid, tungkulin kong saluhin ang naiwan niyang responsibilidad para hindi bumagsak ang pinaghirapan niya. Gagawin namin ni Lucio ang lahat upang panatilihing buhay ang kanyang legasiya. Bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen ni Mercedes sa makapal na papel, ang mabibigat na pintuan ng conference room ay dahan-dahang bumukas ng malawak, pilit na inagaw ang atensyon ng bawat kaluluwang nasa loob ng silid. Ang hangin mula sa labas ay pumasok na tila isang malamig na hininga ng naghihiganting espiritu, mabilis na nagpatahimik sa lahat ng nagbubulungan. Mula sa bungad ng pintuan, isang bulto ng babae ang naglakad papasok. Hindi siya nakasuot ng pangkaraniwang damit ng isang taong pagod at nagluluksa. Suot niya ay isang eleganteng pulang trahe na sumasalamin sa kulay ng alak na tinangka nilang ipalunok sa kanya noong gabing iyon. Ang kanyang buhok ay tuwid at nakapusod ng maayos, at ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng kahinaan o pakiusap. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makintab na marmol ay may taglay na bigat at awtoridad ng isang tunay na reyna na bumalik upang bawiin ang kanyang ninakaw na korona. Si Saturday na, ang babaeng ipinagluksa nila at ibinaon sa kasinungalingan, ay nakatayo sa kanilang harapan, buhay na buhay at nag-aapoy ang mga mata. Ang mukha ni Lucio ay tila nawalan ng lahat ng dugo sa katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kilabot. Ang kanyang panga ay bumagsak habang napaatras siya at napakapit sa sandalan ng silya upang hindi matumba. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig na parang nakakita ng isang nilalang mula sa pinakailalim ng impyerno. Naiwan siyang nakatitig, pakiramdam niya ay inuubos ang kanyang hininga sa matinding takot. Hindi makapaniwala na ang babaeng ipinapatay niya at nasiguro niyang nasunog sa loob ng sasakyan ay nakatayo ngayon upang singilin siya. Samantala, ang ballpen na hawak ni Mercedes ay nadulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Gumulong ito sa ibabaw ng lamesa
at tuluyang nahulog sa sahig. Ang kanyang balatkayong kabanalan ay mabilis na nabakbak, napalitan ng isang hilakbot na hindi niya kayang itago sa likod ng kanyang mga dasal. Titana, paano? Paanong nangyari ito? Nakita namin ang sasakyan mo, patay ka na. Naglakad si Tana palapit sa kabisera ng lamesa. Ang bawat pares ng mata sa loob ng silid ay nakasunod sa kanya, paralisado sa pinaghalong gulat at pagkamangha. Tumigil siya sa harap ni Mercedes, tiningnan ng mga huwad na dokumentong nakalatag na handa ng pirmahan at binalingan ng isang malamig at matalim na ngiti ang kanyang kapatid. Ang kanyang presensya ay sumasakop sa buong silid. Walang iniiwanang espasyo para sa anumang paliwanag o kasinungalingan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Gusto niyo ba talagang malaman kung paano ako nakabalik mula sa impyernong inihanda ninyo para sa akin? Ang boses ni Tana ay mababa, banayad, ngunit may dalang talim na kayang pumatay ng anumang pag-asa na natitira sa mga puso ni Mercedes at Lucio. Dahan-dahan siyang yumuko. Inilapit ang kanyang mukha kay Mercedes na ngayon ay halos hindi na makahinga sa sobrang paninikip ng dibdib dulot ng kaba at bumulong ng mga salitang magiging simula ng kanilang pinakamasamang bangungot. Hindi pa tapos ang party, ate. Kakarating ko lang. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila naging yelo na bumabalot sa buong conference room. Walang sino man ang nakakagalaw. Tila ba ang presensya ni Tana ay isang mabigat na sumpa na pumigil sa pagtibok ng kanilang mga puso. Pinagmasdan ni Tana ang 2 taong dating tinatawag niyang pamilya. Nakikita niya ang panginginig ng mga tuhod ni Lucio, ang unti-unting pag-atras nito hanggang sa sumandal ang likod nito sa malamig na pader. Ang mukha nito ay naliligo sa pawis ng isang duwag na nahuli sa sariling bitag. Buhay ka, utal-utal na lumabas sa mga nanginginig na labi ni Lucio, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kilabot. Imposible iyan. Nasunog ang sasakyan mo. Nakita ng mga tauhan ko ang nagliliyab na bakal. Hindi pinansin ni Tana ang pag-amin ng kanyang kapatid. Sa halip, binalingan niya si Mercedes na ngayon ay pilit na kinukuha ang kanyang nahulog na maskara ng kabanalan. Ang mga kamay ni Mercedes ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw dahil sa pinipigil na galit at pagkapahiya sa harap ng mga board of directors. Anong klaseng masamang biro ito, Tana? Matalim ang boses ni Mercedes, ngunit halata ang panginginig ng kanyang baba. Pinalabas mong patay ka para ipahiya kami rito? You are sick. Gumagawa ka ng sarili mong multo para lang saktan ang pamilyang nag-aruga sa'yo. Bago pa man makasagot si Mercedes, ang mabibigat na pintuan ng conference room ay itinulak palabas. Lumikha ng isang mahaba at pumapailan lang na alingaw-ngaw na bumasag sa tensyon ng silid. Pumasok si Javier, tuwid ang tindig at walang bakas ng pagiging isang hamak na utusan. Kasunod ang isang matandang lalaking nakasuot ng formal at mamahaling asul na suit. Ang lalaki ay may dalang isang itim na briefcase at ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang kakaibang uri ng awtoridad na nagpatahimik maging sa mga nagbubulungang board of directors. Magandang umaga sa inyong lahat. Formal na pagbati ng matandang lalaki habang inilalapag ang kanyang briefcase sa ibabaw ng makintab na lamesa, mismong sa ibabaw ng mga pekeng dokumentong inihanda ni Mercedes. Ako si Attorney Manuel Quintana, ang punong tagapayo ng yumaong Don Leandro Vergara. Narito ako upang formal na ipahayag ang huling habilin at testamento ng aking kliyente. Ang pangalan ng tanyag na bilyonaryo ay tila isang malakas na sampal na tumama sa magkapatid na Salceda. Mabilis na binuksan ni Attorney Quintana ang kanyang lalagyan at inilabas ang mga opisyal na resulta ng DNA test na matagal nang inihanda ni Don Leandro. Inisa-isa ng abogado ang bawat pahina na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ni Tana. Ayon sa batas at sa huling kagustuhan ni Don Leandro, ang babaeng kilala ninyo
Bilang Saturday na Salceda ay ang kanyang nag-iisang tunay na anak. At bilang kanyang tagapagmana, sa kanya ipinapangalan ang buong imperyo ng mga Vergara, kabilang na ang 55% shares na bumili sa logistics company na ito kamakailan lamang. Ang bawat salita ng abogado ay tila mabibigat na bato na dumudurog sa pag-asa ni na Mercedes at Lucio. Ang Salceda Logistics na pilit nilang ninanakaw kay Tana ay isa lamang napakaliit na bahagi ng tunay na yaman na hawak ngayon ng babaeng inalipusta nila buong buhay. Si Tana ay hindi na lamang isang milyonaryang kargadora. Siya ang pinakamakapangyarihang babae sa silid na yon. "This is absurd!" Sigaw ni Mercedes, hindi na alintana ang kanyang imahe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at labis na inggit habang tinuturo si Tana. Anak sa labas lang ang babaeng yan. She is a bastard. Hindi sa kanya ang perang yan. Marumi ang kanyang pinagmulan. Tahimik lamang na pinakinggan ni Tana ang panggagalaiti ng kanyang kapatid. Lumapit siya kay Mercedes at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng awa at pagkaawa. "Ang dumi na tinutukoy mo, ate, ay ang mismong dumi na nagpakain sa inyo. Ngayon, gusto kong umalis kayo sa kumpanya ko. Kayo ni Lucio, wala kayong makukuhang kahit isang kusing." Nang marinig ang hatol ni Tana, tuluyan nang nawala sa katinuan si Mercedes. Ang mukha nito ay namula sa puot. Ang balat kayong kabanalan ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang isang kaluluwang kinain na ng kasakiman. Umatras si Mercedes, kinuha ang kanyang bag at humarap kay Tana na may isang ngangiting puno ng lason at desperasyon. Kung akala mo ay tapos na ang laban at nanalo ka na, nagkakamali ka, Tana. Ang boses ni Mercedes ay isang malamig na bulong na nagpatayo sa mga balahibo sa braso ni Tana. "Baka nakakalimutan mo na sa pangangalaga ko pa rin ang nanay mong mahina at sakitin. Let's see how much you are willing to give up to keep Doña Pilar breathing. Uuwi ako ngayon din. At titiyakin kong mararanasan ng nanay mo ang impyernong ibinibigay mo sa amin ngayon." Mabilis na tumalikod si Mercedes at naglakad palabas ng silid, kasunod ang nanginginig na si Lucio. Naiwan si Tana na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Ang tagumpay na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang matinding takot para sa buhay ng kanyang ina na naiwan sa loob ng mansyon ng mga halimaw. Hindi nag-aksaya ng panahon si Tana. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa kanyang katatagan habang mabilis siyang naglalakad patungo sa parking lot. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan ay tila isang galit na hayop na nagpunit sa katahimikan ng paligid nang kaskasin niya ito patungo sa pamilyar na amoy ng alat at bulok na isda, ang daungan ng Lucena. Alam niya kung saan dadalhin ni Mercedes ang kanilang ina. Hindi sa marangyang mansyon, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang pait. Sa lumang barong-barong, sa gilid ng pier na pilit nilang kinalimutan. Pagdating niya sa bukana ng daungan, ang dilim ay nagsisimula nang lumukob sa paligid. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pier ay tila isang malungkot na awit ng nakaraan. Nakita ni Tana ang pamilyar na itim na sasakyan ni Lucio na nakaparada sa tapat ng kanilang lumang bahay. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng marupok na kahoy na tulay ay lumilikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng pagkuskos ng kahoy sa kalawang na pako. Tila ba nagbabala ang bawat tabla sa panganib na naghihintay sa loob. Nang dahan-dahang itulak ni Tana ang pintong yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng luma at maamag na dingding. Doon, sa gitna ng maliit na espasyong dati nilang tinawag na tahanan, nakita niya si Mercedes. Wala na ang mamahaling belo at ang mapagkunwaring rosaryo. Ang mukha ng kanyang kapatid ay balot ng puot. Ang mga mata ay nanlilisik habang hawak-hawak nito sa braso ang nanginginig na si Doña Pilar. Ang matanda ay nakaluhod sa sahig.
Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha ay nagiiwan ng basang marka sa maruming semento. Huwag kang lalapit, Tana. Ang sigaw ni Mercedes ay umalingaw-ngaw sa buong barong-barong, puno ng desperasyon at baliw na galit. Isang hakbang mo pa at titiyakin kong mararamdaman ng matandang ito kung paano mawalan ng hininga. Lahat ng ito ay kasalanan ninyong dalawa. Ikaw na isang bastarda na nagnakaw ng lahat ng atensyon, at ikaw, nanay, na mas pinili ang anak ng iyong pagkakasala kaysa sa amin ni Lucio. Mercedes, bitawan mo ang nanay. Ang galit mo ay nasa akin. Huwag mong idamay ang taong nagluwal sa'yo. Ang boses ni Tana ay mababa, ngunit may dalang panginginig ng matinding emosyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na suguri ng kanyang kapatid. Ngunit ang kaligtasan ng kanyang ina ang nakataya. Isang mapait at nakakatakot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mercedes. Nagluwal, inaruga, ang tanging ibinigay sa amin ng matandang ito ay hirap at kahihiyan. Habang ikaw ay pinapadalhan ng pera ng bilyonaryong tatay mo, kami ni Lucio ay kailangang makipag-agawan sa tira-tirang pagkain. At ngayon, sasabihin mong mahal mo kami? You stole our life, Tana. At ngayon, kukunin ko ang pinakamahalaga sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang itinaas ni Doña Pilar ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Mercedes at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalinawan. Ramdam ni Pilar ang talim ng kuko ni Mercedes sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang anak na pilit niyang pinrotektahan at kinunsinti ay naging isang halimaw sa kanyang harapan. Mercedes, anak mo, sapat na. Ang bulong ni Doña Pilar, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon sa hangin. Kasalanan ko ang lahat. Pinrotektahan kita dahil akala ko ay maililigtas ko ang pamilyang ito sa pagkawasak. Hinayaan kong apihin ninyo si Tana dahil sa takot ko na kamuhian ninyo ako. Pero ngayon ko lang naintindihan. Sa bawat beses na pinagtatakpan ko ang kasamaan ninyo, unti-unti ko kayong pinapatay. Tana, anak, patawarin mo ako. Masyado akong naging mahina para ipagtanggol ang katotohanan. Ang pag-amin ng kanyang ina ay tila isang malakas na hampas ng alon sa dibdib ni Tana. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ang lahat ng pait ng pagiging iba sa pamilyang yon, ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Hindi dahil hindi siya mahal ng kanyang ina, kundi dahil sa isang maling akala ng pag-ibig sa mga anak na mas nakalalamang. Ngunit ang emosyonal na sandaling iyon ay binuwag ng marahas na paggalaw ni Mercedes. Sa sobrang galit ay mas lalo nitong hinigpitan ang hawak sa leeg ng matanda, dahilan upang mapahugot ng hininga si Doña Pilar. Wala na akong pakialam sa patawad mo, nanay. Perang kailangan ko. Tana, pirmahan mo ang waiver sa lahat ng ari-arian ng mga Vergara o titiyakin kong ito na ang huling gabi ng nanay mo. Habang nagbabantay si Tana, isang malamig at malayong tunog ang nagsimulang pumasok sa loob ng barong-barong. Ito ang matinis na hudyat ng paparating na mga sasakyan ng otoridad. Ang paulit-ulit na tunog ng sirena na tila papalapit ng papalapit mula sa kalsada ng pier. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga siwang ng dingding, sumasayaw sa mukha ni Mercedes na ngayon ay puno na ng purong hilakbot. Wala ka nang matatakbuhan, ate, ang sabi ni Tana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa hinang ina. Ang hustisya ay hindi lamang para sa pera, kundi para sa bawat luhang pumatak sa sahig na ito. Bitawan mo na siya. Sa labas, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa ibabaw ng semento ay mabilis na dumadami. Isang malakas na boses ang narinig mula sa megaphone, inuutusan ang lahat sa loob na sumuko. Ngunit sa halip na sumunod, isang nakapangingilabot na desisyon ang mababasa sa mga mata ni Mercedes habang pilit niyang hila-hila si Doña Pilar patungo sa madilim na bahagi ng pier
kung saan ang malalim na dagat ay naghihintay. Ang naghahalo-halong asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila mga matatalim na kidlat na humihiwa sa katahimikan ng gabi sa daungan. Ang bawat pag-ikot ng mga ilaw ay tumatama sa mga kalawanging yero at sa nanlilimahid na tubig ng dagat na tila ba inilalantad ang bawat sulok ng maruming lihim na matagal nang ikinubli sa lugar na ito. Sa dulo ng pier, kung saan ang marupok na kahoy ay unti-unti nang kinakain ng anay at alat, nakatayo si Mercedes. Hila-hila ang nanghihinang katawan ni Doña Pilar. "Tumigil kayo! Huwag kayong lalapit!" Ang boses ni Mercedes ay punong-puno ng panginginig, isang timpla ng baliw na takot at hindi matanggap na pagkatalo. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakatingin nang may mapagkunwaring kabanalan, ay nanlilisik ngayon sa dilim. Sa kabilang dulo, nakita ni Tana si Lucio. Ang kanyang kuya ay pilit na gumagapang patungo sa likod ng mga naglalakihang container van, umaasang makakatakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang mabibigat na yabag ng mga bota ng mga pulis sa ibabaw ng semento ay mabilis na binalot ang kanyang paligid. Ang tunog ng mga bakal na posas na nagkiskisan at ang marahas na pagdiin sa kanya sa sahig ay naging huling hudyat ng kanyang pagbagsak bilang isang duwag. "Ate, please, bitawan mo na si nanay. Wala na si Lucio. Tapos na ang lahat ng ito." Ang pakiusap ni Tana, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na tila bawat salita ay galing sa kaibuturan ng kanyang pagod na kaluluwa. "Hindi pa tapos. You ruined everything, Tana." Ang sigaw ni Mercedes ay sinabayan ng marahas na paghatak sa buhok ng matanda. Dahilan upang mapadaing si Doña Pilar. "Akala mo ba ay mananalo ka? Isang kargadora ka lang. You were supposed to be our slave forever. Hindi mo deserve ang lahat ng yaman na yan. Akin dapat iyon. I am the eldest. Ako ang nagdala ng dangal sa pamilyang ito." "Dangkal?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tana habang dahan-dahan siyang humahakbang pasulong, hindi alintana ang panganib. "Ate, ang dangal ay hindi ninanakaw sa kapatid. Ang dangal ay hindi ipinambibili ng mga mamahaling gamit habang ang nanay mo ay nagugutom sa kabilang kwarto. Tignan mo ang sarili mo. Tignan mo kung nasaan ka ngayon. Dito tayo nagsimula sa pier at tila dito ka rin magtatapos, sa dumi at sa pait ng iyong sariling kasakiman." Sa pagkakataong yun, tila may isang bagay na tuluyang naputol sa loob ni Mercedes. Ang kanyang pagkakahawak kay Doña Pilar ay bahagyang lumuwag nang makita niya ang kanyang refleksyon sa mga mata ni Tana. Isang babaeng nawalan na ng lahat, isang reynang walang kaharian, kundi ang isang bulok na pier. Sa isang mabilis na pagkakataon, ang mga tauhan ni Javier na kanina papalihim na gumagapang sa ilalim ng tulay ay mabilis na kumilos. Naramdaman ni Mercedes ang biglaang paghila sa kanyang mga paa mula sa ilalim ng mga tabla ng kahoy. Sa gulat at takot, binitawan niya si Doña Pilar. Mabilis na tumakbo si Tana, sinalo ang kanyang ina bago pa man ito tuluyang bumagsak sa matigas na kahoy. Ang yakap ni Tana sa kanyang ina ay mahigpit. Tila ba pinipilit niyang ibalik ang lahat ng init na nawala sa matanda sa loob ng maraming taon ng pananahimik. "Nandito na ako, Nay. Ligtas na kayo. Hindi na nila kayo masasaktan." Bulong ni Tana habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ng kanyang ina. Samantala, si Mercedes ay pinalibutan na ng mga otoridad. Ang tunog ng kanyang pagpupumiglas at ang matatalim na salitang patuloy niyang ibinubuga laban kay Tana ay unti-unting humina habang siya ay inilalayo mula sa lugar. Ang bawat hakbang ng mga pulis na hila-hila siya ay tila mga huling pahina ng isang madilim na kabanata na dahan-dahan nang nagsasara. Lumingon si Tana sa malawak na dagat. Ang mga alon ay nananatiling tahimik, tila ba sadyang pinagmamasdan ang pagtatapos ng isang bagyong sumira sa kanilang tahanan.
Naramdaman ni Tana ang kamay ng kanyang ina na humahawak sa kanyang palad. Ang kamay na dati ay nagtatago ng lihim, ngayon ay malaya na at nanginginig sa pasasalamat. Tapos nanay, malaya na tayo. Ang huling sambit ni Tana bago niya tuluyang isandal ang kanyang pagod na ulo sa balikat ng kanyang ina. Habang ang unang sulyap ng liwanag sa silangan ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan, hudyat ng isang umagang hindi na kailanman mababalot ng takot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyong Vergara ay hindi nagdala ng bigat sa dibdib ni Tana. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa liwanag ay tila mga maliliit na alaala ng isang kabanatang tuluyan nang natapos. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng lamesang yari sa antigong Nara, ay nakapatong ang isang kupas at madilaw na sobre. Ito ang huling testamento ni Don Leandro Vergara, ang lihim na dokumentong itinago ni Javier sa loob ng maraming taon. Ang marahang pagkuskos ng tuyong papel sa kanyang mga palad ay tila isang bulong mula sa nakaraan habang dahan-dahang binubuksan ni Tana ang sobre. Sa loob nito ay hindi lamang mga legal na dokumento, kundi isang sulat na isinulat mismo ng kanyang ama bago ito bawian ng hininga. Mahal kong Tana, ang panimula ng sulat, ang mga titik, ay bahagyang kumupas na, ngunit bakas pa rin ang matatag na panulat ng isang lalaking puno ng pagsisisi. Alam kong sa oras na basahin mo ito, ay marami ka ng dinaanang pait. Patawarin mo ako kung naging anino lamang ako sa iyong buhay. Ngunit nais kong malaman mo na bawat banyera ng isda na pinasan mo sa pier, bawat patak ng pawis mo sa kalsada, ay nakita ko. Hindi kita pinabayaan dahil hindi kita mahal, kundi dahil natatakot akong madamay ka sa maruming mundo ng kapangyarihan na kinalalagyan ko. Tumigil si Tana sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang manlabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang likuran. Tila ba ito ang yakap na hindi niya kailanman nakuha mula sa kanyang ama. Ang yaman na iniiwan ko sa iyo ay hindi pambayad sa iyong hirap dahil walang sapat na halaga ang makakatumbas sa iyong sakripisyo. Pagpapatuloy ng sulat. Ito ay isang sandata. Gamitin mo ito upang hindi na muling maranasan ng iba ang sakit na dinanas mo. I am so proud of you, Tana. You are the only true treasure I have ever created. Yumuko si Tana at hinayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa papel. Lumilikha ng mga maliliit na basang marka sa tabi ng pirma ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya sa mundo, ang lahat ng pakiramdam na siya ay isang bastarda o isang pagkakamali ay tuluyan ng naglaho. Hindi siya isang dumi sa pamilya. Siya ang pinakamahalagang pamana ng isang taong tunay na nagmahal sa kanya mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang oras ng katahimikan, tumayo si Tana at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Quintana, ihanda ang lahat ng papeles. Hindi ko gagamitin ang mana ni Don Leandro para sa aking sarili lamang. Gagawa tayo ng isang pundasyon, ang Vergara Salceda Foundation. Tutulungan natin ang lahat ng kargadora at mga manggagawa sa pier na tulad ko noon. Gusto kong ang bawat sentimo ay mapunta sa paghilom ng mga sugat na idinulot ng kahirapan. Nang magtakip silim, nagtungo si Tana sa daungan ng Lucena, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang kwento. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga bangkang dahan-dahang sumasayad sa dalampasigan ay tila isang pamilyar na himig. Doon sa dulo ng pier kung saan siya dating nagpapahinga, pagkatapos ng trabaho, nakita niya si Javier. Ma'am Tana, maganda ang gabi, hindi ba? Ang bati ni Javier habang nakatingin sa malawak na karagatan. Ang bawat paghampas ng alons sa mga haligi ng pier ay lumilikha ng isang payapang ritmo sa katahimikan. Salamat sa lahat, Javier. Salamat sa pagtupad sa pangako mo sa kanya. Tugon ni Tana habang tumatabi sa matanda. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok.
Tila ba dahan-dahang tinatangay ang lahat ng pait ng nakaraan. Ito ang huling habilin niya sa akin, ma'am. Ang siguraduhing mahanap mo ang iyong kapayapaan. Sagot ni Javier. Ngayong hawak mo na ang iyong tadhana, ano ang susunod na plano ng reyna ng Kargadora? Ngumiti si Tana. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Magpapatuloy, Javier, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magbubuhat para sa iba. Bubuhayin ko ang mga pangarap na matagal ko nang ibinaon at titiyakin kong ang pangalang Salceda ay hindi na muling magiging simbolo ng kasakiman, kundi ng pag-asa. Habang pinagmamasdan nila ang mga bituin na dahan-dahang lumilitaw sa langit, naramdaman ni Tana ang isang kakaibang gaan sa kanyang kalooban. Ang labis na pait ay napalitan ng isang matamis na pangako ng bukas. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang batang lalaki ang lumapit sa kanila. May dalang isang lumang sobre na may pamilyar na sulat kamay ni Lucio mula sa loob ng kulungan. Dahan-dahang kinuha ni Tana ang luma at bahagyang lukot na sobre mula sa kamay ng bata. Ang bawat pagpisil niya sa papel ay nagdudulot ng isang mahina at tuyong tunog. Tila ba ang bawat hibla ng sulat ay nagdadala ng bigat ng rehas at semento. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan sa daungan, binuksan niya ang sulat. Ang mga titik ay hindi na kasing tattag at kasing yabang ng dati. Ang panulat ni Lucio ay nanginginig. Bawat kurba ng letra ay bakas ang isang taong tuluyan ng ginapin ng sariling konsensya. Tana, hindi ko hihilingin na palayain mo ako. Alam kong ang bawat pader na nakapaligid sa akin ngayon ay bunga ng aking sariling mga kamay. Ang bungad ng sulat. Ngunit may isang bagay akong hindi kayang tiisin. Ang aking anak. Si Gabby. Wala siyang kinalaman sa aking mga kasalanan. Wala siyang matitirhan at walang mag-aaruga sa kanya. Ngayong nasa bilangguan kami ni Mercedes. Nakikiusap ako, Tana. Huwag mong hayaang maranasan niya ang hirap na dinanas natin sa pier. Ikaw lang ang tanging pag-asa niya. Tinitigan ni Tana ang sulat hanggang sa ang mga salita ay maging malabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang galit na matagal niyang iningatan ay tila yelong dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng isang bagong katotohanan. Si Lucio, ang taong nagtangka sa kanyang buhay, ay sumusuko na sa kanyang pagiging mapagmataas. Ang huling hiling nito ay hindi para sa sarili, kundi para sa isang inosenteng bata. Naramdaman ni Tana ang marahang paghaplos ni Javier sa kanyang balikat, isang tahimik na pagbibigay ng lakas. Ano ang plano mo, Ma'am Tana? Ang batang yon ay dugurin ng mga Salceda. Dugo nga natin siya, Javier. Ang bulong ni Tana, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. At ang dugong yon ay hindi dapat maging sumpa. Panahon na para putulin ang tanikala ng puot sa pamilyang ito. Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyon na dati ay puno ng malamig na tensyon at lihim na usapan ay dahan-dahang napuno ng isang bagong buhay. Sa loob ng isang maliwanag at malawak na silid na nakaharap sa hardin, nakaupo si Doña Pilar sa kanyang wheelchair. Ang bawat paghinga ng matanda ay mas malalim na ngayon, mas payapa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang batang lalaki, si Gabby, na masayang naglalaro sa damuhan kasama ang batang si Maya. Lumapit si Tana sa kanyang ina at inayos ang makapal na kumot sa kandungan nito. Ang marang paghaplos ni Tana sa kamay ng ina ay nagdulot ng isang matamis na ngiti sa labi ni Pilar. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng mga lihim, kundi ng isang tahimik na pagpapatawad. Tana, anak, salamat. Ang mahinang sambit ni Doña Pilar, ang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin. Dinala mo ang liwanag sa pamilyang ito sa paraang hindi ko kailanman nagawa. Inaruga mo ang anak ng taong nanakit sa iyo. Iyan ang tunay na kayamanan na iniwan sa iyo ng iyong ama, ang iyong busilak na puso. Umupo si Tana sa tabi ng kanyang ina,
Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa lakas na pumili ng kabutihan sa kabila ng lahat. Inaalala niya ang bawat kalyo sa kanyang kamay, ang bawat gabing siya ay umiyak sa dilim, at ang bawat hapdi ng pagtataksil. Lahat ng iyon ay nagsilbing pataba upang mas tumatag ang kanyang pagkatao. Ang Vergara Salceda Foundation ay formal na ring nagsimula. Ang bawat batang kargadora na dating walang pangarap ay mayroon na ngayong paaralan at pagkakataon. Si Javier ang nagsilbing kanan ng kamay ni Tana. Tinitiyak na ang bawat sentimo mula sa yaman ng mga Vergara ay nagagamit sa tama. Ang kumpanya ng logistics ay hindi na lamang basta negosyo. Ito ay naging isang komunidad kung saan ang bawat manggagawa ay itinuturing na mahalagang bahagi ng isang malaking pamilya. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumulukob sa mansyon, pumasok si Gabi sa loob at niyakap si Tana sa kanyang binti. Ang init ng yakap ng bata ay tila nagpuno sa lahat ng mga butas sa puso ni Tana na matagal nang iniwang hungkag ng kanyang mga kapatid. Binuhat niya ang bata at hinalikan sa noo. "Tita Tana, magiging mabuti po ba akong tao paglaki ko?" Ang inosenteng tanong ni Gabi. Tumingin si Tana sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang pier na kanyang pinanggalingan. "Oo, Gabi. Dahil sa pagkakataong ito, mayroon kang pamilyang gagabay sa iyo. Isang pamilyang hindi nabuo sa takot, kundi sa pag-ibig." Ang kapayapaan sa loob ng mansyon ay tila isang kanta na walang katapusan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang huling balita mula sa bilangguan ang dumating kay Javier. Isang balita tungkol sa kalusugan ni Mercedes na tuluyan ng bumabagsak. At ang tanging hinihiling nito ay ang huling pagkakataong makita ang kapatid na kanyang kinamuhian. Ang bawat hakbang ni Tana sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng bilangguan ay tila paglalakad sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng klorina at ang singaw ng lumang semento ay bumabalot sa paligid. Isang matinding kaibahan sa sariwang hangin ng kanyang mansyon at sa samyo ng dagat sa pier. Sa dulo ng pasilyo, sa loob ng isang maliit at rehas na silidang infirmary, nakita niya si Mercedes. Wala na ang marangyang terno, ang makintab na alahas, at ang mapagkunwaring autoridad ng kanyang ate. Ang babaeng nakahiga sa manipis na kutsyon ay tila isang anino na lamang ng dating Mercedes Salceda. Ang kanyang balat ay tuyot at maputla, ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog, at ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahaba at nahihirapang tunog mula sa kanyang dibdib. Nang marinig ni Mercedes ang banayad na yabag ng mga sapatos ni Tana, dahan-dahan itong lumingon. Tumayo si Tana sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang harapan. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang napakalalim na habag para sa isang kaluluwang nabulag ng kasakiman. "Hindi ako narito para kutyain ka, ate. Narito ako dahil kahit anong gawin mong pagtatakwil sa akin, hindi ko kayang talikuran ang katotohanang minsan tayong naging magkapatid sa ilalim ng isang bubong." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mercedes bago siya inatake ng sunod-sunod na pag-ubo na tila nagpapayanig sa kanyang buong nanghihinang katawan. "Kapatid, nakakatawa, Tana. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa'yo? Hindi dahil sa pera ni Don Leandro. Hiningan kita ng pera dahil alam kong ibibigay mo. Pero ang totoo, kinamumuhian kita dahil ikaw ang mayroon ng lahat ng bagay na wala ako. Katapatan, busilak na puso, at ang pagmamahal ng lahat, kahit na kargadora ka lang." Dahan-dahang kinuha ni Tana ang isang baso ng tubig sa gilid at inalalaya ng kanyang kapatid na uminom. Ang simpleng pagkilos na yon, ang paglilingkod ni Tana sa taong nagtangkang pumatay sa kanya,
ang naging huling saksak sa matigas na puso ni Mercedes. Ang bawat patak ng tubig na lumunok sa kanyang lalamunan ay tila naghuhugas sa kanyang mga kasinungalingan. Si Gabi, kumusta ang anak ni Lucio? Ang tanong ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Nasa pangangalaga ko siya, ate. Masaya siya. Nag-aaral siya at lumalaking may takot sa Diyos, hindi dahil sa mga dasal na pilit, kundi dahil sa pagmamahal na nakikita niya sa paligid niya. Ang sagot ni Tana, hindi niya kailangang magbuhat ng mabibigat na banyera at titiyakin kung hindi niya rin kailangang magbuhat ng bigat ng inyong mga kasalanan. Napahikbi si Mercedes, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghinga. Sa sandaling iyon, ang maskara ng ate Mercedes na sintu-sintong banal ay tuluyan ng nadurog. Ang natitira na lamang ay isang babaeng huli na nang matagpuan ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Tana. Patawarin mo ako sa lahat ng pait na ibinigay ko sa iyo. Hindi agad sumagot si Tana. Tumingin siya sa maliit na bintanang may rehas kung saan ang sikat ng araw ay pilit na pumasok. Matagal na kitang pinatawad, ate. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pinapalaya na kita sa aking galit. Nang lumabas si Tana sa pintuan ng bilangguan, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang paghinga. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang sasakyan ay tila paglipad sa itaas ng mga ulap. Ang digmaang nagsimula sa isang baso ng lason ay nagtapos sa isang baso ng tubig ng pagpapatawad. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng tawanan ni Gabi at Maya sa hardin. Nakita niya si Doña Pilar na nakangiti habang pinapanood ang mga bata. Ito ang pamilyang binuo niya, hindi mula sa takot, kundi mula sa mga pira-pirasong sugat na pinagdugtong-dugtong ng pag-asa. Tumingala si Tana sa kalangitan. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa abot tanaw. Alam niyang bukas, gigising siyang muli bilang Saturday na. Ang kargadorang naging reyna, ang anak na nahanap ang kanyang ama, at ang babaeng natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa bangko, kundi sa dami ng buhay na yung nabago. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang masayang panimula. Isang panimulang walang bahid ng puot at punong-puno ng pag-ibig na walang hanggan. Ang bawat hapon sa daungan ng Lucena ay may dalang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na tila nanggagaling sa pinakailalim ng dagat. Nakatayo si Tana sa dulo ng pier. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa mga tablang dati ay kinatatakutan niyang gumuho. Ang hangin ay may amoy ng alat at pag-asa, humahaplos sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga bangkang dahan-dahang naglalayag patungo sa abot tanaw. Isang taon na ang lumipas simula nang pumanaw si Mercedes sa loob ng infirmary ng bilangguan. Hindi naging madali ang huling sandali nito, ngunit ang huling sulyap ng kapayapaan sa mga mata ng kanyang kapatid bago ito malagutan ng hininga ay naging sapat na pabaon kay Tana upang tuluyan nang bitawan ang lahat ng pait. Si Lucio naman ay nananatili pa rin sa loob, ngunit sa bawat liham na ipinapadala nito, hindi na pera ang hinihingi, kundi mga balita tungkol sa paglaki ni Gabi. Ang bawat salita ng pagsisisi ni Lucio ay tila mga patak ng ulan na dahan-dahang nagpapalambot sa tigang na lupa ng kanilang nakaraan. Mama Tana, tingnan niyo po ang nahuli kong maliit na isda. Ang masayang sigaw ni Gabi ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na balde. Kasunod nito si Javier, na kahit tumatanda na, ay nananatiling matikas at tapat na nagbabantay sa kanila. Sa bawat tawa ni Gabi, nakikita ni Tana ang kinabukasan na hindi kailanman nabahiran ng kasakiman. Ang bata ay lumalaking puno ng pagmamahal, malayo sa anino ng galit na minsan ay sumira sa kanilang pamilya. Nahanap na ba ni Tana ang tunay na kapatawaran? Oo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang
Kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit na yon ang kanyang bukas. Ang kanyang ina, si Doña Pilar, ay payapa na ring naninirahan sa mansyon, madalas na nakikita sa hardin habang nagtuturo kay Gabi ng mga lumang dasal na ngayon ay puno na ng pasasalamat sa halip na takot. Ang 500 milyong piso na naging mitya ng kanilang pagkawatak-watak ay naging puhunan para sa libo-libong pangarap. Ang Vergara Salceda Foundation ay naging kanlungan ng mga batang kargadora, nagbibigay ng edukasyon at dignidad sa mga taong madalas ay kinakalimutan ng lipunan. Sa bawat batang nakakapagtapos, nararamdaman nita na ang kagalakan ng kanyang ama na si Don Leandro, isang kagalakang hindi mabibili ng anumang ginto. Hinawakan nita na ang gintong medalyon sa kanyang leeg, ang huling alaala ng kanyang tunay na pinagmulan. Alam niya ngayon na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ang pamilya ay ang mga taong handang sumalo sa iyo sa bawat pagkadapa. Ang mga taong nagdiriwang sa iyong tagumpay nang walang halong inggit. At ang mga taong mananatili sa iyong tabi kahit wala ka nang maibigay. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Tana ang kanyang refleksyon sa tubig ng dagat. Hindi na niya nakikita ang kargadorang punong-puno ng kalyo at takot. Ang nakikita niya ay isang babaeng buo, isang babaeng nahanap ang kanyang halaga sa gitna ng pagsubok, at isang babaeng handang yakapin ang bawat bukas ng may ngiti. Ang paglubog ng araw ay hindi ang katapusan, kundi isang pangako na sa susunod na umaga, ang liwanag ay muling darating upang magbigay ng bagong simula. At sa bawat bagong simula, ang pag-ibig at katapatan ang laging mananatiling pinakamahalagang kayamanan sa mundong puno ng dusa.